Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Net25 tungkol sa mga mag-a-attend na mga contractors ng flood control project sa Blue Ribbon Committee investigation na naka-schedule ngayong araw. Okay. Narito ang listahan ng mga contractor na inimbitahan August 19 sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa issue ng flood control projects. Number 1, Alex Abilido, President, Legacy Construction Corporation. Number 2, Maria Roma Angeline Rimando, Owner, Manager, St. Timothy Construction Corporation. Alan Quirante, Owner, Proprietor, QM Builders. Number 4, Ernie Baggaw, Owner, Proprietor, EGB Construction Corporation. Yomer Villanueva, President, Top Notch Catalyst Builders Incorporated. Lawrence Lubiano, President, Centerways Construction and Development Incorporated. Aderma Angeli Alcazar, President, CEO, SunWest Incorporated. Edgar Acosta, President, Highton Construction and Development Corporation. Number 9, Wilfredo Natividad, Owner, General Manager, 888 Construction and Supply Incorporated. 11, Romeo Miranda, President, Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. Number 11, Mark Alan Arevalo, General Manager, Wawao Builders. 12, Marjorie Samidan, Authorized Managing Officer, MG Samidan Construction. 13, Luisito Tiki, President, LRTK Builders Incorporated. Number 14, Ryan Willie Oy, Proprietor, Road Edge Trading and Development Services. So, 14 lang ito. 15 man yung pinangalanan ng Pangulong Marcos Jr. So, bakit kaya wala yung isa? Anyway, this is a good start. Itong number 1, itong Alex Abilido, may nabasa akong post tungkol sa kanya. I think taga Negros. Ay, hindi. Yeah. Ang kanyang roots is Negros but nakatira na ngayon sa Romblon. Tapos, yung post, I think political vlogger ang nag-post, super yaman, na mayroon siyang mansion sa isang sikat na lugar sa California, nakalimutan ko yung lugar, na kung saan ang mga sikat ng Hollywood actors and actresses nandoon. So, grabe. And then, itong number 2 and number 3, itong St. Timothy at saka ito yung kaninong nag-post ba yun? Political vlogger din. Ito daw ang paboritong contractor ni Speaker Martin Romualdez. Nabasa ko lang mga post itong number 2 and number 3. Okay? Yung kay Congressman Saldi ko naman, itong SunWest, number 7 and number 8, SunWest and Highton. So, exciting manood ngayon dahil this is the beginning of the end. Mabuti na lang at meron tayong naipanalo na Senator Marcoleta sa Senado na talagang tinarget niya ang Blue Ribbon Committee. At salamat sa Diyos at pinagbigyan siya ng Senate leadership dahil makakaasa po tayo na walang cover up na mangyayari sa
investigasyon ito. Tayong sumusubaybay sa political career ni Congressman Marcoleta pa noon, ang galing niyang mag-imbestiga. hindi hindi ka talaga makakalusot. Plus, nandyan pa sa kanyang alalay, tabi, Vice Chairperson, Senator Alan Peter Cayetano. Nandyan din si Batorne, Senator General, yan, investigador si Bato. Abogado si Marcoleta at Kaya, ito na, nakaka-excite manood at sa wakas, matutulukan na itong ginagawa nilang panluloko sa taong bayan. I don't know kung kasama sa na-invite. Kalimutan ko yung pangalan ng construction company. 250,000 lang ang kanyang capital. Nakakuha siya ng 4 billion worth of flood control projects. Anong ginawa nila? Di ba? Grabing hokus-pokus. And parallel investigation, magpasalamat tayo sa COA. Yung COA commissioner nag-order na ng tinatawag na fraud audit. Fraud audit yung mandatory. Kailangan talaga, it's out of necessity. Yan ang ibig sabihin ng fraud audit. Lahat na flood control project sa Bulacan. Diba? Bulacan ang top notcher sa number of projects, 683 projects. Nandyan. I think 44 billion ata, if I'm not mistaken. Iniimbestigahan na rin ng COA dyan sa Bulacan. Blue Ribbon Committee, itong So yan, aasahan natin itong dalawa. Sa Kamara, sisimulan na rin sila. Kailang wala akong maaasahang mabuti sa Kamara. Puera de los Benos, marami pa rin naniniwala ko mga mababait, matitino na kongresista. Kailang yung iba, yun na, contractors. So, hindi mo malis yung duda ng taong bayan na kasamahan tatabunan. Kaya, no way. Huwag tayong aasa sa investigasyon ng Kamara. Dito lang tayo sa Blue Ribbon, COA, Ombudsman, or yung gagawing move ng Pangulo na independent body. Patay sila dyan. And now, the end is near. And so I face the final curtain. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Mimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. As of now, meron ng 26 farmers na natulungan natin. Nakapagtanim na ng more than 12,000 Arabica coffee seedlings. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang seedling nga kape nga among itanom. O karon mutabang na ni ang among mga anak sa pagdala. So mo na ni ang among dalon nga among itanom. Mantay paligid. Paras ka to na ba? Salamat. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Matabangan ang buti. Kanam na mi. Kanam na mi. Patay! Maligid. So mo na ni ang bangag. Gaana na kuan ang kuan. Purpurize na ra ng yuta. Rice na daan. Apo, ani? Kailangan. Mo na pud niya mong kanom. Salamat gid kaayo nga makatanom na pod mi og kape kay ang akong uyuan nga nagtanom og kape karon nakapalit na siya og bunggo og nakawas na pod sila sa ilang mga kalisod mo magtanom pod mig kape.
So karon butang na pud mi og iti Tandayon nga duha ka pujot. pudyot. Purbo. Yung sidling. Bikaya natin tipo. Og karon mo na gini sa among natanom nga kape. 350 ni among itanom nga kape. So ang una namong tanom mo ni ang saging lakatan nga hapit na mamunga. So 240 ang among saging lakatan. So ang among itanom nga kape karon 350. So salamat kayo sa nagsuporta.